Meron akong Android TV box, tas nawala yung remote. So, naghanap ako ng replacement remote, wala akong mahanap, pero meron to Bluetooth keyboard, 300 pesos. So, itatry ko to, maganda kaya? Let's see. So ito na nga yung iTop keyboard from Lazada. It cost 300 pesos. Tignan natin ang quality and ang functionality niya. But first, tignan natin ang laman. Meron siyang bubble wrap sa loob. Nandun ang keyboard, merong manual. Meron din siyang USB na yung quality parang ewan. Parang isang hila mo, mapapatid na. And a keyboard itself. Again, it's 300 pesos, 299. Medyo nagsisi ako kasi the next day nakakita ako ng same keyboard for only 250 pesos. But anyway, this is the battery. Nasa likod, naka-install na. And yung Bluetooth dongle na kinoconnect sa USB is nandun din katabi ng battery sa loob. And mag-comment lang ako dun sa quality ng keyboard Wag na wag niyong ibabagsak to. For sure, basag to. Panigurado yan dahil ang cheap ng material. Well, for 300 magreklamo ka ba? So, tinry ko muna sa laptop. Kinonect ko yung USB dongle doon sa laptop and then power on. Wow, ang ganda niya tignan pag may ilaw na, pag may blue light. So, tinesting natin yung mga arrow keys. Okay naman. Yung touchpad sa gitna. I'm really surprised na ang responsive niya and ang dali niyang kontrolin. Ang daling i-point sa gusto mong i-point, which is important sa mga gadget na ganito. And may dun sa gitna ng touchpad may mga icon. So pag 2 fingers daw in-slide mo, i-scroll niya. So testing the keys, okay naman, crispy yung feel pag nagta-type. And okay naman siya. So far lahat ng letters nag-register. And mayroong delay pero siguro napaka minimal. So hindi mo na mapapansin. So now nag-search ako kunyari and then use my 2 fingers to swipe and there you can see it's scrolling down. Ang convenient niya gamitin kumpara dun sa remote nung Android TV dati. So now dinala ko sa bahay and testing na sa Android TV. Pinatry ko sa anak ko and there, super easy to use, enjoy siya. Yung isa kong anak naman, nung nahawakan, ayaw nang ibigay. Ayaw na niyang bitawan. Siguro kasi ang cool, ang sarap ng feel niya sa kamay. So yeah, nakipagbrasuhan pa ako para na maagaw siya. So there, trinay ko rin siyang gamitin while browsing niya sa XMBC. Ito yung parang media player na sa Android. And so far so good. Ang daling mag-browse ng mga movies to watch. You can simply go back, go forward, choose another movie, and convenient talaga kumpara sa dating remote. And you know what, I even tried it to play games. Trinay ko sa Dragon Ball, yung sa PSP emulator, and guess what, it works. Okay naman, walang delay. If makikita nyo dito, napili akong character. Pwedeng gamitin, pero mas maganda syempre kung controller. So that's it for this keyboard. I must say, sulit siya for 300 pesos. Huwag nyo lang ibabagsak dahil for sure yung 300 pesos nyo ay magiging bula. So that's it for me. If nakatulong tong video na to sa inyo, don't forget to leave a thumbs up. And syempre, subscribe na rin kayo sa channel for more upcoming videos. Thanks for watching. Bye!